Ang nakaraan. Labis ang galit nitong si HR Jovel sa gwardya dahil hindi makatarungan ang ginawa nito. Kaya marahil bukas ay tanggal na ito sa kanyang trabaho. Mabuti na lang at nariyan si Roxanne. Siya ang gagawa ng paraan upang siya ay hindi ma-terminate sa trabaho. Noong nakarating na ito sa 5th floor, hindi mapakali itong sina Jovel at Juliet at tinawagan ang agency para tanggalin sa serbisyo ang naturang gwardya. Alam mo ma'am, nakakainis talaga yung babae na iyan. Kabago-bago dito tapos siya pang binati ng gwardya. Juliet, tatawag na ako sa agency at bukas hindi na yan makapasok dito. Lalo na rin yung babaeng akalamera. Habang nakaupo at nag-ayos ng make-up itong si Jovel, ay dumaan sa kanilang harapan itong si Roxanne at papunta ito sa room 5A1. Kaya naman ay pinigilan nila ito. Teka lang, anong binabalak mo Roxanne? Huwag mong sabihin papasok ka sa office ng CEO? Naloloka ka na ba? Dito ka lang no? Maglinis ka na ng sahig at magpunas ng inodoro. Alam mo Juliet, sumusobra na kayo ng HR eh. Alam ba ni Senyora Lu ang ginagawa niyong ito sa mga empleyado? Aba, at dinadamay mo pa talaga dito ang senyora? Paano mo siya nakilala? Samantalang baguhan ka lang naman dito. Sino ka ba talaga? Juliet, hindi na mahalaga kung sino ako. Wala kang magagawa kung papasok ako sa room 5A1. Ma'am Jovel, pigilan niyo si Roxanne. Gusto niyang pumasok sa office ng CEO. Maya-maya pa biglang dumating ang HR at hinawakan ang kamay ni Roxanne. Hoy! Ikaw na babae ka. Huwag mong tanggayin pumasok sa loob ng office na yan dahil ako ang makakalaban mo. Ngunit hindi pa rin nagpapigil itong si Roxanne. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. Laking gulat niya kung ano ang nasa loob nito. Masyadong makalat ang opisina, tila may taong sinadyang guluhin ang naturang opisina na parang may hinahanap ito. Pagkapasok sa loob, sabay inilak nito ang pinto para naman na hindi makapasok ang dalawang asungot. Tinawagan niya itong si Senyora Lu para paipalam dito na nakapasok na ito sa loob pero sobrang gulo. Roxanne, kumusta na? Nakapasok ka na ba sa loob? Oo Lola, pero mukhang binagyo ang naturang lugar. Tila may mga taong pumasok at naghanap na isang mahalagang bagay. Sige Roxanne, tatawagan ko si Jovel kung bakit makalat ang opisina ng apo ko. Sige po Lola, ayusin ko muna ang loob ng opisina. Hello? Sino sila? Kung si Mr. Harvey at Jonathan ang hinahanap nyo, wala pa sila ngayon dito. Tumawag na lang po kayo ulit bukas. Sasagot pa lang sana itong si Mrs. Lu, ngunit binabaan na siya ng tawag. Ma'am Jovel, sino yung tumawag? Hay nako, ewan ko ba? Bigla na lang tumawag eh. At hindi mo lang nagpapakilala. Kaya yun, binabaan ko na. Naku, paano yan ma'am? Sigurado akong nagtatangka na si Roxanne kung bakit magulo ang loob ng opisina. Huwag kang mag-alala Juliet, nakaplano na ang lahat. Ang babaeng iyon ang pagbibintangan natin. Meron na itong hinahanap sa loob. At kapag nahuli siya ng CEO, panigurado akong matatanggal siya sa kumpanya. Eh ma'am, nahanap niyo na ba yung mga papeles? Hindi ko nakakita Juliet eh. Kailangan ko nang makuha iyon. Matagal ako sa kumpanyang ito at ako ang may karapatan na magmana nito. Nako ma'am, mukhang malabo po iyon ah. Hindi ka naman kadugo nila. Maski na. Kung mawala na yan Senyora Lu at Harvey, walang ibang tagasunod sa kanilang ari-arian. Kaya bilang isang HR at soon to be manager sa kumpanyang ito, mapilitan ng mga shareholders na ipasa sa akin ang responsibilidad. Ma'am, paano si Jonathan? Hay nako, huwag ka na mag-alala Juliet. Sa lahat ng ito, plano namin ito ni Jonathan. Kaya nga wala siya ngayon dito, di ba? Pero hindi ko alam kung saan inilagay ni Harvey ang mga papilis ng kumpanya. Ano bang binabalak mo sa maglola, Ma'am Jovel? Kailangan sabay mawala ang dalawa. Yung walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanila. Pero ang totoo, mawawala sila sa aking mga kamay. Naku, mukhang nakakatakot naman yung pinaplano niyo, Ma'am. Juliet, kung ayaw mong maniwala dahil natatakot ka, itiko mo na lang yung mga bibig mo. Samantalang habang nag-uusap naman ang dalawa sa kanilang pwesto ay natapos naman itong si Roxanne sa pagliligpit ng mga kalat.
At sa mga oras na iyon ay napansin ni Roxanne ang isang envelope na tila nakasilyado pa ito kaya naman ay nilagay niya ito sa kanyang bag. Ma'am, hindi pa pala malabas sa opisina CEO, si Roxanne? Hindi pa nga eh. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng babaeng yan sa kumpanya? Mukhang magiging kalaban pa ata natin siya. Kaya nga ma'am ngayon pa lang tanggalin niyo na ang babaeng yan. Hayaan mo. Mamaya kapag nakaalis na ang empleyado, ipapahiya ko siya na hindi na siya kailangan ng kumpanyang ito. Sa mga oras na iyon ay naghintay ang dalawang babae. Nalumabas si Roxanne mula sa opisina ng CEO lalo na at magla-lunch break na pero hanggang ngayon ay walang Roxanne ang lumabas. Maya-maya pa may isang food delivery ang dumating at papunta ito sa lugar ng CEO. Kuya, para kanino yung delivery? Saad naman ni Jovel. Ma'am, para po ito kay Mrs. Roxanne. Ganun ba kuya? Kami na magbibigay niyan sa kanya. Total naman, papasok din kami sa opisina ng boss. Naku ma'am, sorry po pero ang bili niya kasi ay ako mismo daw ang abot sa kanya ng pagkain na to. Kuya, wala ka bang tiwala sa akin? Kasamahan niyo ako sa trabaho. Yun nga ma'am pero yun din kasi ang sinabi niya sa akin na ako daw makatid sa kanya. Matapos niyang makipagtalo sa delivery man ay umalis na rin siya dahil nainis ito. Matapos ng ilang oras ay hindi napansin ni Roxanne na hapon na pala at kailangan niyang umalis. Sakto at natapos na rin ang kanyang ginagawa kaya naman paglabas niya ng pinto ay laking gulat niya dahil naghintay sa kanya ang dalawang babae. Ang kapal talaga ng pamumukha ng babae na to. Nagawa pang pumasok sa opisina ng CEO maghapon at walang ginagawa? Excuse me sa inyong dalawa ha. Sino ang nagsabi sa inyo na wala akong ginagawa? Gusto niyo pong makita kung ano ang nagawa ko sa loob? Inayos ko lang naman ang mga nakakalat na papeles. Siguro may hinahanap ang taong pumapasok dito. Kaya lang baka hindi niya nakita ang hinahanap niya. Napaparinig ka ba Roxanne? Hindi mo na kami ginagalang ha. Samantalang isa ka lang namang baguhan dito. Alam niyo, malalaman ko rin kung sino ang pumasok sa loob ng walang pahintulot mula sa CEO ng kumpanya. At kung sakaling matanggal man ako, isasama ko kayo dahil hindi kayo nababagay sa kumpanyang ito. Akma na sanang nalapitan ni Jovel si Roxanne para sa bunutan nito. Mabuti na lang at agad siyang nakaiwas at agad lumabas ng gusali. Ay, nakakainis talaga yung babaeng yan. Kailangan din siyang mawala dito, Juliet. Malaking hadlang ang babaeng yan sa mga plano ko. Kailangan ko muling makapasok sa loob ng opisina ni boss at mahanap ang mga papeles. Tuloy na ngang nakalabas ng gusali itong si Roxanne at sumakay ng taxi patungo sa mansyon. Kailangan niya makausap si Grandma Lu sa kanyang nasaksihan. Roxanne, kumusta ang ikalawang araw mo sa opisina? Lola, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yan Roxanne? Ano yung sasabihin mo? Alam mo Lola, mukhang may kutob akong merong ginagawang hindi maganda ang HR sa kumpanya. Lalo pa at wala nga po ninyo. Noon pa man Roxanne, kaya nga gusto kong magkamabutihan na kayo ng apo ko. Baka sa sunod ng mga araw ay darating dito ang apo ko at makakilala na kayo ng personal. Sige na, mag-base ka na para sabay na tayong kumain. Matapos nilang kumain ay nagtungo na rin si Roxanne sa kwarto para makapagpahinga. Ngunit bigla na lamang nag-ring ang kanyang phone na hindi niya alam kung sino ang tumawag. Hello? Sino to? Roxanne, anak, ang tatay mo to. Aba, himalang tumawag kayo sa akin tay. Anong kailangan mo? Roxanne, tulungan mo ako. Ano? Kailangan nyo ng tulong ko? Roxanne, wala na dito si Stella. Iniwan niya na ako. Nagkasakit ako dito at hindi ko mabigay sa kanya ang kanyang pangangailangan. Tay, matapos niyo akong saktan at pinalaya sa sarili nating pamamahay dahil sa babaeng iyon? Tapos, bila kayo magpaparamdam sa akin? Sorry Roxanne, nagkamali ako. Inakala kong hanggang dulo ay samahan niya ako dito pero siya pala ang unang bumitaw sa samahan namin. Iwan ko sa'yo, Tay. Hindi ko pa alam. Sige na, kailangan ko nang magpahinga. May trabaho pa ako bukas. Bye.
Pinutol na ni Roxanne ang tawag ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na matapos ng lahat ay narito siya para magmakaawa sa kanya. Hindi niya masasabi kung totoo nga ba talaga ang pinagsasabi ng kanyang ama. Minsan kasi ay lagi nitong nagsinungaling sa kanya noon. Lalambot pa kaya ang puso ni Roxanne para sa kanyang tatay? Ano naman kaya ang hakbang na gawin ni Jovel para tuluyang mapasa kanya ang kumpanya? Dito na kaya kusang nalitaw si Harvey sa eksena para tuluyang matupad ng hiling ng kanyang grandmalo. Kaya mga kaibigan, abangan natin bukas ang unang pagkikita ni Harvey at Roxanne. Abangan ang ating part 7.